Sa mga nagdaang kabanata ay nakita ni Xiao Chen at Black ang nangyari sa isang mandirigma, ngunit dahil ayaw na madamay ni Xiao Chen ay hindi niya na ito pinansin. Nagpatuloy ang dalawa sa pagpasok sa kalagitnaan ng lungsod na kung saan maririnig ang mga boses na nagtitinda sa lugar. Narinig ng ating bida ang isang lalaki na nagbebenta ng mababang antas ng mundo na kung saan gawa ito ng pamilyang Li na dapat ay isang obra maestra. Habang ang ating bida naman na naririnig ang lalaking nag-aalok ay tahimik naman niyang pinagmamasdan ang mababang antas ng mundo. Nakita naman siya ng lalaki na parang interesado sa kanyang paninda kaya inalok siya nito na kung gusto ba daw niya ito nagawa ng pamilyang Li. Kinuha naman ito ng ating bida at kanyang sinuri ang loob nito. Sa isip-isip niya habang pinagmamasdan ito ay sa hindi inaasahang pagkakataon, sa Divine Void Continent na ito, ang mga mababang antas ng mundo ay naging mga kalakal na naa-access ng lahat. Matapos din niyang suriin ang mababang antas ng mundo, ay tinanong niya ang lalaki na kung mayroon bang anumang ahensya sa lungsod na ito na nagsasara ng kanilang mga pinto upang magbenta ng katalinuhan. Masaya namang sinabi ng lalaki na syempre meron ito. Dagdag pa niya habang nakaturo ang kanyang kaliwang kamay na kung tama siya ay kara-rating ng munting kaibigan na ito. Tatanungin din nila ang malaking intelligence agency sa Tiancheng, na kung tawagin ay Chanji Pavilion, sundan mo ang daan hanggang sa dulo at makikita mo na ito. Agad naman na pinasalamatan ng ating bida ang lalaki. Agad din niyang sinundan ang itinuro ng lalaki sa kanya. At makalipas lang ang ilang sandali ay nakarating na siya sa Chanji Pavilion. Na kung saan nag-disguise siya upang hindi makilala, nasabi din niya na mukhang hindi maliit ang tuno ng Chanji na ito at parang nagustuhan niya na ito. Nang makarating naman siya sa harap ay agad na may sumalubong sa kanya na nakamaskara, at sinabihan niya ang ating bida na matagal na siyang naghihintay dito, nagsaad din ang nakamaskara na sundan siya. Habang ang ating bida naman na walang ideya sa nangyayari ay nagtataka na kung bakit ganoon ang nangyayari. Ngunit dahil sa gusto din niya itong malaman ay sumunod na lamang siya ng walang anumang pagtatanong. Habang nagpapatuloy sila sa loob ay pinag-uusapan sila ng mga nakakakita sa kanilang. Dahil ang North Steward na kasama ng ating bida ay may malaking reputasyon sa lugar na ito, hinala din ng mga tao na hindi basta-basta ang ating bida dahil sa personal itong ginabayan ng steward. Nasabi pa nga ng isa na narinig din niya na kahit ang Holy Maiden ng pamilyang Li na pumunta, hindi siya personal na binati ng North Steward. Matapos marinig ni Xiao Chen ang mga sinasabi ng mga tao ay kanyang sinabi na mukhang may mataas na katungkulan ito sa Chanji Pavilion. Sumagot naman ang nakamaskara na isa lamang itong pangalan, kaya mag-usap sila sa taas. Nagpapatuloy ang kanilang pag-akyat hanggang sa nakarating na sila sa ikapitong palapag. Agad din na lumapit ang nakamaskara sa pinto habang ang ating bida naman ay tahimik lang na hindi nakababa ang kanyang bantay. Dahan-dahan din na itinulak ng North Steward ang pinto. Nang mabuksan ito ay makikita ang dalawa pang nasa loob na nakaupo. Agad naman na tumayo ang mga ito nang makita nila ang North Steward at ang ating bida. Agad din niyang isinara ang pinto habang ang ating bida ay tahimik pa din at hindi nagtatanong sa nangyayari. Tinanong naman ng North Steward ang kanyang mga nasasakupan na kung nasan ang Southern Steward. Agad naman na sumagot ang isa na ang Southern Steward na ito ay ayaw pumunta, at sa kasalukuyan ay walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Nagmungkahi naman ang North Steward na lalong nagiging walang ingat ito. Ngunit kalimutan na muna nila ito, dahil magkakaroon ng oras pa upang makitungo sa kanya sa hinaharap. Matapos din siyang magsalita ay agad siyang lumapit sa dalawa at hinarap ang ating bida. Agad din silang lumuhad at nagbigay ng pugay sa ating bida habang ipinakikilala ang kanilang mga katungkulan, na Northwest East Steward ng Chanji Pavilion. Pabiro namang nagtanong si Black kay Xiao Chen gamit ang consciousness na kung nabangga mo ba ang mukha mong pumangit sa may-ari nila. Sinabi naman ni Xiao Chen na hindi masyadong mataas ang posibilidad, at hindi niya alam kung anong gamot ang binibenta nila dito. Habang nasa pag-iisip si Xiao Chen ay muli namang nagsalita ang North Steward na Master. Ang katayuan ng Chanji Pavilion ay hindi mababa sa katayuan ng pamilyang Li, kaya dito hindi mo kailangang baguhin ang iyong hitsura, maaari mong ganap na ipakita ang iyong tunay na mukha sa kanila. Nagulat naman si Xiao Chen nang kanya itong marinig. Kaya naman napatawa na lang siya sa mga nangyayari, hanggang inilabas niya na ang kanyang tunay na mukha. Nagmungkahi si Xiao Chen na sa araw na ito sa Chanji, ay lalo siyang nagiging curious.
Kaya tinanong niya ito na kung bakit Master ang tawag nito sa kanya. Agad naman na humingi ng tawad ang North Steward dahil sa hindi niya ito maari sabihin sa ngayon, ngunit ipinangako ng Changi Pavilion na paglilingkuran ng Master nito hanggang kamatayan, pakiusap na gumawa ng kontrata ng Master Servant sa kanila. Ngunit agad naman na may biglang pumasok na babae, at nagmungkahi siya na hindi siya sang-ayon dito. Dahil ang Changi Pavilion ay ang habang-buhay na pagsusumikap ng Master, bakit kailangan niyang ayalay ang kanyang kamay sa iba? Dagdag pa niya na hindi niya din alam ang background ng taong ito. Habang ang ating bida ay nakatingin lang sa kanya na walang alam. Nagsaad din siya na pero hanggat nandito siya, hindi maibibigay sa iyo ang Changi Pavilion. Nagalit naman si North Steward kaya kanyang sinabihan ito na indulhensya. Sumisigaw ng napakalakas sa harap ng Master, at kung sinusubukan ba nitong maghimagsik laban sa Changi Pavilion. Nagalit naman ang babae dahil sa mga sinabi sa kanya ng North Steward kaya kanyang sinabi na ipinanganak bilang isang tao ng Changi Pavilion, namatay bilang isang multo ng Changi Pavilion. Handa akong ibigay ang lahat para sa Changi Pavilion, ngunit hinding-hindi ko tatanggapin ang isang hindi kilalang tao na maging master ng aking Changi Pavilion. Inutusan din niya ang ating bida na umalis na ito agad dito. Bahagya namang nenas ang ating bida sa kabastusan ng babae kaya naman naging seryoso na ito. At kanyang sinabihan ng babae na hindi siya interesado sa kanilang Changi Pavilion. Ngunit, hindi siya kontento sa tono ng boses at pananalita nito. Agad na inilabas ni Xiao Chen ang kanyang aura upang bigyan ito ng kaunting asal para hindi na ito umulit sa susunod. Nagulat naman ang babae nang kanyang maramdaman ang malakas na aura na parang gusto siyang paluhurin ng ating bida. Pilit niya naman itong nilalabanan habang napapatanong sa kanyang sarili na kung sino ba talaga ang taong ito. Ilang sandali pa ay hindi niya na ito kinaya kaya naman malakas siyang napaluhod sa sahig. Nasa loob-loob pa nga niya na sa kabila ng hindi naabot ang realm ng divine emptiness, na nagtataglay ng gayong makapangyarihang divine power. Nakiusap naman ang North Steward na hayaang patawarin ng Master ang buhay nito. Dahil pabigla-bigla lang siyang kumikilos. Ngunit muli namang nagsalita ang babae na hindi siya susuko hanggat hindi siya namamatay. Naging seryoso naman ang ating bida nang kanyang marinig ang sinabi ng babae. Ngunit agad naman na kumilos si North Steward bago pa man ito patayin ng ating bida. Agad niyang inatake ang babae sa likod dahilan upang mawala ang malay nito. Agad na bumagsak ang babae nang walang malay sa sahig. At agad na nakiusap si North Steward sa ating bida na hayaan na siya na ang umayos sa problemang ito. Wala namang masabi ang ating bida habang pinagmamasdan ang babae. Inutusan naman ni North Steward ang isa na dalhin palayo ang babae. Agad naman na sinunod ito ng isa dahil sa baka magdulot pa ng hindi magandang sitwasyon ang kanilang kasamahan. Nanatiling nakaluhod si North Steward sa harapan ng ating bida habang ang dalawa naman ay naglakad palabas dala ang kanilang kasama. Pinatayo naman siya ng ating bida upang magsalita ito. Nagpasalamat naman siya sa ating bida, at nakiusap na maglagda sila ng soul contract sa kanya kaagad. Pinag-isipan naman muna ito ng ating bida dahil sa hindi pa niya alam ang hangarin ng mga ito. Ngunit para masiguro din ang kanyang kaligtasan sa kung sakaling pagtaksilan siya ng mga ito ay agad niyang inilapat ang kanyang kamay sa noo nito. Nagpapatuloy ang kaganapan hanggang sa matapos ang soul contract. Ngunit nagtaka ang ating bida dahil sa hindi niya inaasahan na mas mataas pa pala ang cultivation nito at mas malakas kaysa sa kanya. Nagsaad naman si Steward na hindi pa lang naiintindihan ng Master ang paraan ng breakthrough sa Divine Void Continent. At sa sandaling makapag-breakthrough ka na, ay malayo ako sa iyo. Iniwas-iwas din niya ang kanyang kamay upang ipakita ang isang bagay na mahalaga. Dito ay lumitaw ang throne na kung saan kahalintulad ng kanyang trono. Magalang din niyang pinaupo ang ating bida, at iminungkahi niya na ang susunod na gagawin ay ipapaalam niya sa ating bida ang lahat ng gusto niyang malaman tungkol sa kontinente ng Shenzhou. Napaisip naman si Xiao Chen nang makaupo siya sa throne. Nasabi pa nga niya na ang taong ito sa likod ng mga eksena na nagbigay sa kanya ng Changi Pavilion, ang taong nagpadala sa kanya upang umakyat sa Divine Mountain Range, at ang taong dumaan sa throne ng High Hall kay Yunfei ay iisang tao. Inihayag naman na ni Steward na ang Divine Void Continent ay ang pinakamataas na antas, kung saan ang kapangyarihan ng Divine Void ay pinakamataas at hindi matitinag ng anumang puwersa.
Sigurado din siyang alam na ito ng master nang pumasok siya sa lungsod. Nagsaad naman si Xiao Chen na anong uri ng pag-iral ang mga tagapagtanggol ng Divine Void Continent. Iminungkahi ng steward na bilang pinakamataas na antas, ang kontinente ng Shenzhou ay natural na sumisipsip ng ilang tagalabas at tagaloob paminsan-minsan. Ngunit tiyak na dahil dito, maraming makapangyarihang individual sa mababang kaharian ang nag-aangkin na malakas sila sa cultivation, pagkatapos masira ang kanilang orihinal na mga mundo, matutuklasan nila ang Divine Void Continent. Ang Guardian ay ang pagkakaroon na pumapatay sa lahat ng mga taong ito. Ang Guardian ng kaharian ay pinagpala ng 8 kataas-taasang nilalang, at bukod sa 8 ito, walang sinuman ang maaaring makapinsala sa kanila kahit kaunti, masasabing malapit sila sa isang immortal being. Nagsaad naman si Xiao Chen na tila ang taong humiling sa kanya na umakyat sa Divine Mountain Range ay dapat isa sa 8 taong ito. Isa pa, paano nabuo ang kapangyarihan ng Divine Emptiness? Ito ba ang kapangyarihan ng makalangit na daan sa mundong ito? Ipinaliwanag naman ni Steward na ang Divine Void Continent ay walang kapangyarihan ng makalangit na daan. Ang pinagmumula ng kapangyarihan ng Divine Void ay nagmumula sa Divine Void na Divine Stone, sa Divine Void Continent, na patuloy na nagbibigay ng Divine Void's power sa buong kontinente. Ang Divine Stone ay sama-samang kinokontrol ng 8 kataas-taasang nilalang, at ang ninuno ng pamilyang Li ay isa sa kanila. At ang kanyang master, ang orihinal na may-ari ng Chanji Pavilion, ay kilala bilang ang Holy Master at isa rin sa kanila. Sa isip-isip naman ni Xiao Chen na ito ay talagang ang parehong tao din. Tinanong naman ni Xiao Chen na kung para saan ito umiiral ang Holy Lord. Sumagot naman ng steward na misteryoso ang pinanggalingan ng kanyang master. Ipinahayag sa kanyang ng kanyang master iyon noong siya ay isang ordinaryong mandirigma, nang maglaon, dahil sa isang stroke ng swerte, sumikat siya at gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa lupaing ito ng Divine Emptiness. Hindi lamang iyon, ang master ay nakabisado na rin ang banal na kapangyarihan ng pag-alam sa walang hanggang batis. Nang marinig ito ni Xiao Chen ay kanyang sinabi na kaya ginawa ng iyong master ang Chanji Pavilion. Kinumpirma naman ito ng steward at kanyang sinabi na kalkulado ng master ng walang anumang huling paraan, umaasa sa Chanji Pavilion, mabilis siyang naging nangungunang buhay sa kontinente ng Shenzhou. Nagsaad naman si Xiao Chen na dahil ang Holy Master ay may mga supernatural na kapangyarihan, naniniwala siyang kahit siya ay kasama. Dagdag pa niya na kung maaari ba niya na maunawaan ito sa ganitong paraan, na siya ay isang nakasangla lamang ng Holy Sovereign. Nagulat naman si Steward nang marinig niya ang sinabi ng ating bida. Kaya naman agad siyang lumuhad at kanyang sinabi na Master, hindi mo dapat sabihin yan. Minsan sinabi sa kanya ni Holy Master na si Master lang daw ang makakabasag ng deadlock. Na kahit siya daw mismo ay hindi maihahambing sa 10,000 sa inyo. Sinabi rin ni Holy Master na kapag ang Master ay may lakas na umakyat sa Divine Mountain Range, kahit siya ay magpapasakop sa iyo. Nang marinig ni Black ang mga sinabi ng steward ay sinabihan niya si Xiao Chen gamit ang consciousness, na tila nagiging kawili-wili ang mga bagay. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na sa pamamagitan ng soul contract, ay mapapatunayan niya kung totoo ang mga salita ng taong ito. Matapos niyang kausapin si Black ay kanyang sinabi sa steward na lalo siyang nagiging mausisa tungkol sa Divine Void Continent at sa Divine Sovereign. Kaya ipagpatuloy ng steward ang tungkol sa 8 Supreme Being na iyon. Tumayo naman agad ang steward at agad na sinunod ang sinabi ng ating bida. Agad din siyang gumamit ng enerhiya upang gumawa ng mga larawan at kanyang ipinakita kay Xiao Chen. Ipinaliwanag niya na ang pangalan ng taong ito ay Mu Fei, kilala rin bilang Diyos ng Alak, at siya rin ang pinuno ng banal na sekta. Medyo kawili-wili ang taong ito, bago uminom, siya ay nakalaan at walang karanasan sa mundo. Pagkatapos uminom ng alak, ang personalidad ng isang tao ay nagiging dominante at mayabang, na walang naiwan para sa kaaway. Ito naman ang pangalan ay Two Finger ang Divine Beggar, na hindi mahirap, siya ang pinuno ng Divine Beggar Gang sa Divine Void Continent. Ang Two-Finger na Divine Beggar ay may banayad na ugali at hindi kailanman pumatay ng sinuman sa kanyang buhay, masasabing siya ang pinakamabait na tao sa buong kontinente ng Shenzhou. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na kung wala pa ba itong pinatay dati. Kinumpirma naman ito ni North Steward na tama ang sinabi ng ating bida. At sa panahon ng buhay ng Two-Finger Divine Beggar,
Mayroong 8 mga kaaway na may malalim na away sa dugo. Tuwing matatalo sila, puputulan ng Two-Finger Divine Beggar ang isang daliri niya. Matapos masira ang lahat ng 8 daliri, umalangaw sa buong kontinente ang reputasyon ng Two-Finger Beggar. Sinabi naman ni Xiao Chen na ito ay talagang isang great saint, na hindi niya ito magagawa. At ito naman si Ling Yun, ang Blood Swallow ng 8 gubat sa kagubatan. Bukod dyan may matinding sama ng loob din si Yan Ling Yun sa pamilyang Li. Si Yan Ling Yun ay dating manugang ng pamilyang Li, ngunit sa kasamaang palad, pagkatapos ng pagtitiis ng kahihiyan sa pamilyang Li, nakakuha siya ng ilang mahiwagang pagkakataon. Pag-alis sa pamilyang Li at pagkakaroon ng magandang reputasyon sa kontinente ng Shenzhou. Sa kasamaang palad, masyadong malalim ang pamana ng pamilyang Li, at kahit si Yan Ling Yun ay hindi mabubura. Nagsaad naman si Xiao Chen na hindi ba kasuklam-suklam para kay Yan Ling Yun at ang pamilyang Li na magkasamang pamahalaan ang pamilya ng Holy Stone. Napatawa naman si Steward at kanyang sinabi na ito din talaga ang intensyon ni Ling Yun. Sabi ni Yan Ling Yun na dahil hindi masisira ang pamilya ng Li, babantayan niya sila at gagawing mahirap ang lahat para sa kanila. Natuwa naman si Xiao Chen at kanyang sinabi na ito rin ay isang kawili-wiling tao. Muli ipinakita ni Steward ang larawan at kanyang inihayag na ito ang kaibigan ng kanyang master, si Hinayan Shenmu Xiao Qingcheng. Si Xiao Qingcheng ay bihasa sa paggamit ng kanyang espada upang patayin ang walang pusong mga lalaki gamit ang kanyang kaliwang espada at malupit na babae gamit ang kanyang kanang espada. Natuwa naman si Xiao Chen dito at kanyang sinabi na ang konsepto ng mga Diyos at demonyo ay lubhang nangingibabaw. Inihayag ni Steward na minsang nakipagtulungan si Xiao Qingcheng sa kanyang master at pinatay sa loob ng 16 na taon sa kontinente ng Shenzhou. Napapiga naman si Xiao Chen ng kanyang kamao nang marinig niya ito. Kaya naman kanyang sinabi na gusto niya ang 2 tao na ito. Ipinagpatuloy ni Steward ang kanyang ginagawa at kanyang inihayag na ito naman ang walang awan na yaman na walang katapusang execution. Pagbitay, walang katapusan, kasuklam-suklam, walang hiya, malas, at tuso. Ang kasiyahan ng pagpapahirap at pagpatay sa mga kababaihan ay madalas na alisin ang kanilang kailan isang puri at pagkatapos ay pahirapan sila hanggang sa kamatayan. Ngunit ang cultivation ng taong ito ay napakataas, kahit nahigit pa sa ulo ng Panginoon. Kaya Master, bago mo tuluyang mabuo ang iyong mga pakpak, huwag mo silang harapin. Napapikit naman ang ating bida sa sinabi ng Steward isang pahiwatig na depende ito sa sitwasyon. Ang taong ito, nakapareho ng masamang lasa ng Zhou Endless, ay kilala bilang ang daang nahaharap na Luo Chao. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Ang Bai Mian Luo Xia ay may nakakatakot na banal na kapangyarihan. Hanggat nakikipaglaban sila, ang memorya, mga kasanayan sa martial arts, antas ng cultivation, at maging ang mga tampok ng mukha ng mandirigma ay ganap na aalisin. Ipinakita din ni Steward ang laban sa pagitan ni Bai Mian Luo Xia at ginaya niya ang mukha ng kanyang kalaban upang makuha din nito ang kakayahan. Kaya hanggang ngayon, walang nakakaalam ng totoong mukha ni Bai Mian Luo Xia. Nagtaka naman si Xiao Chen kaya tinanong niya si Steward na kung hindi ba alam ng Holy Lord ang sinaunang ilog. At kahit siya ay hindi ito malaman. Sumagot naman si Steward na sinabi ng Holy Master na ang pagkalkula ng daang nakaharap na reksyosa ay nangangailangan ng malaking halaga ng asensya at dugo, na nagreresulta sa malaking pinsala sa cultivation. Kung nasira ang cultivation ng Master, paano mapangalagaan ang Chanji Pavilion? At kung paano makamit ang magandang kinabukasan? Nang marinig ng ating bida ang sinabi ng Steward ay napaisip siya dahil tama naman ang sinabi nito. Ngunit hinayaan niya na lamang ito at kanyang sinabi na kung hindi siya nagkakamali ang ika-7 tao na ito ay dapat na ang Li family. Kinumpirma naman ito ni Steward na tama ang sinabi niya, si Li Xie, ang ninuno ng pamilyang Li, ay maaaring hindi ituring na isang malaking kasamaan, ngunit hindi rin siya isang mabuting tao. Ang Li Xie ay nagtataglay ng matinding puot sa mas mababang mundo, ngunit hindi alam kung bakit. Tinanong naman ng ating bida si Steward na kung ano ang relasyon nito sa pagitan ni Li Junhua at Li Xie.
Agad naman na sumagot si Steward na si Lee Junhua ay anak ni Lee Siye at ang pinakatalentadong tao sa kasaysayan ng pamilyang Lee. Na itinuturing na kahalili sa hinaharap ng pamilyang Lee. Nang marinig ito ni Xiao Chen ay naging interesado siya kaya naman nagsaad siya na sabihin ni Steward ng detalyado ang sitwasyon ngayon ng pamilyang Lee. Inihayag naman ni Steward na ang pamilyang Lee ay ang pinakamalaking pamilyang refinang sa kontinente ng Shenzhou, at higit sa kalahati ng mga artifact sa kontinente ng Shenzhou ay nagmula sa pamilyang Lee. Na masasabing ang pamilyang Lee ang pinakamaunlad na pamilya sa kontinente ng Shenzhou. At bilang karagdagan sa mga mahiwagang kasangkapan, ang pamilyang Lee ay pinakamahusay sa refinang ng maliliit na mundo. Ibinebenta ang mga mundong ito sa malaking dami para magsaya ang mga tao sa kontinente ng Shenzhou. Nagtanong naman ang ating bida na kung may kakayahan ba ang malalakas na tao sa Divine Void Continent na mag-refine ng maliliit na mundo. Sinagot naman siya ni Steward na hindi pa ito kaya. Dahil upang ma-refine ang maliliit na aspeto, kinakailangan ng ilang lihim na pamamaraan. Ang mga ordinaryong malalakas na tao ay umaasa sa kapangyarihan ng Divine Emptiness upang ma-refine ang mga mundo na walang tao. At sigurado din siya na mayroon ring ang ating bida na ilang mga pananaw tungkol dito. Kahit ang Holy Master, hindi madaling ma-refine ang isang mundo na nagtataglay ng mga katangian ng tao. Ngunit ang pamilyang Lee ay madaling ma-refine ito, at ang Holy Master ay nagpahayag din ng kanyang pasasalamat. Talagang isang kalamidad para sa mga maliliit na mundo na ang gayong banal na kapangyarihan ay pinagkadalubhasaan ng pamilyang Lee. Napaisip naman si Xiao Chen na tila tunay na makapangyarihan ng Eternal Senior, kahit na walang kapangyarihan ng Divine Emptiness. Nakakagulat lang na posible na lumikha ng isang mundo na may mga katangian ng tao. Matapos niyang mag-isip ay tinanong niya si Steward na kung paano makapag-breakthrough sa realm ng Divine Emptiness. Gayun din, walang divine power si Xiao Hei sa kanyang katawan, sa banal na kontinente, posible bang mapabuti ang kanyang cultivation? Nagsaad naman si Steward na napaghandaan niya na ito. Matapos niyang magsalita ay inilabas niya ang dalawang jade, at agad na inihagis sa ating bida upang subukan nila ito. Agad naman na kinuha ito ni Xiao Chen habang si Black naman ay namamangha sa jade na ito. Sinabihan din ng ating bida si Black na hindi na dapat ito mag-alala sa ngayon, na ikinatuwa naman ito ni Black. Agad din niya itong sinunggaban upang masubukan na. Kaya naman agad siyang umalis sa ulo ni Xiao Chen at bumaba. Habang si Xiao Chen naman ay sinimulan niya na din ito. Naglabas naman ng matinding dilaw na enerhiya sa buong paligid ng ating bida. Nang maramdaman din ito ni Xiao Chen ay nagulat na lamang siya sa malakas na puwersa. Samantala sa interior space naman ng ating bida ay makikita ang paglabas ng matinding enerhiya. At makikita din dito sa loob na pumapalibot sa ating bida ang malakas na enerhiya. Nang makita din ito ni Xiao Chen ay sa isip-isip niya na kaya lumalabas. Ang Divine Void Realm ay nahahati sa 9 na antas. Ang unang antas ay ang kapangyarihan ng Divine Void, na naghuhugas ng mga meridian, pinuputol ang utak, at muling hinuhubog ang mga ugat at buto.